has a purpose for our being here on earth. In His image we're created to express His rule on earth. But man fell to Satan's tempting, thus God's goal was hid from you. Still our God will have His kingdom, for His Son will see it through. Isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat, sa mga nakikinig, mga naimbitang kaibigan. Alam naming bagong taon po ngayon, so binabati namin kayo ng isang mapagpalang bagong taon. Ngunit Vincent, no, mas maganda siguro kung batiin din kita ng isang happy new man in Christ. Kasi Hallelujah. lang, hindi naman nagbabago ang bagong taon, no? Kailangan bago yung tao mismo. Bagamat yung taon ay panglabas, ito ay para sa atin magkaroon ng pagkakataon na magbago yung tao mismo, no? Yung panahon, pare-pareho lang yan na tinakda ng Diyos para sa atin. Pero tayo ang kailangan magbago. Kailangan tayo ang mag-evaluate sa ating sarili kung ano yung nagawa natin nung nakaraang taon at ano yung dapat nating gawin ngayong bagong taon dahil may bagong panimula na ihinandog sa atin ng ating Diyos. Kamusta ka na, Brother Vincent? Ay, napakapalad po natin at meron tayong ganito pong muling pagkakataon sa simula ng bagong taon na ito na patuloy na makapag-ibanghelyo. Lalo-lalo na po na napapanahon po ng ating topic ngayong umaga. Ito po ay patungkol sa spiritual na pakahulugan ng bagong taon. Hallelujah! Hindi lang tayo merong bagong taon physically, meron din tayong bagong panimula sa ating spiritual na pamumuhay. Brother Carson, ano kaya kung umawit muna tayo ng isang himno? Awitin muna natin ang hymn 1041 na meron pong title na Pursue Him and Know Him bago po magsimula ng formal ng ating gospel meeting ngayong umaga. Awitin po natin isang napakagalak, punong-puno kagalak ang himnong ito. Amen, amen. Amen. Pursue Him and know Him, be found in Him, count all things lost for Him. Just gain Him, obtain Him, lay hold of Him. It's Christ, the central vision. Forgetting the things which are behind, press on, pursue with this mind. By any
there to Him. So love and just came in. Forgetting the things which are behind, my son pursued with His mind. By any means, forgetting the things which are behind, press on, pursue with His mind. By any means, each hour now redeemed, stretch forth, lay hold of Him. Amen. Amen. Hallelujah. Isang napaka gandang kanta o awitin na punong-puno ng kagalakan na naghihikayat sa atin na tayo magpatuloy. Sa bagong simula, may bagong panimula tayo. Sabi niya sa chorus, sabi niya ganun, nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Magmadali, magpatuloy na may ganitoong kaisipan. Hallelujah! Kaya akmang-akma ang himno ating inawit ngayong umaga, Brother Carson. Amen. Kailangan lang tayong magpatuloy sa ating paghahabol sa Kanya. Yung nga yung pursue Him at patuloy pa natin siyang makilala. Kasi ganun Amen. buhay ng isang mananampalataya. Patuloy tayong Amen. patakbo at humahabol sa Kanya at patuloy pa rin natin siyang kinikilala. At mas makilala natin siya, mas nadaragdagan ang ating pananampalataya at ang ating buhay sa loob niya. Amen. Amen. Kaya siguro upang tayo patuloy na madagdagan niya at patuloy na mapalakas niya, patuloy natin hingin ng pangunang ating ng Panginoon sa ating panimula ngayong umaga. Hilingan natin na si Brother Mark Carino na tayo pangunahan sa isang maikling panalangin upang mapanimulan tayo sa ating mensahe ngayong umaga. Amen. Brother Vincent. Amen. Okay. Ano? Amen. Maraming salamat, Brother Vincent at Brother Carson. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po'y manalangin bago po tayo magsimula sa ating mensahe. O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus, salamat sa iyong katapatan, Panginoon, sa buong nagdaang taong 2021. Binigyan mo kami ng biyaya at tinustos ang iyong sarili sa amin. Salamat din, Panginoon, sa iyong katapatan at kadakilaan na kami ay iyong masumpungan at matanggap ka namin bilang buhay. Tumitingin pa rin kami sa iyo, Panginoon, sa taong 2022 ito, na mas lalo mo pang itustos at ibigay ang iyong sarili sa amin. Panginoon, sa kada Sabado ng umagang pag-ebanghelyo, makita pa namin na mas malinaw ang iyong plano para sa amin. Panginoon, nais namin makita ang iyong ninanais sa amin, ang aming layunin. Nawa, Panginoon, ang iyong buhay ay may pagpatuloy na ipamahagi sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito tuwing Sabado na kami ay makasusumpong ng iyong biyaya. Sa kada Sabado, Panginoon, nais namin ialay ang buong meron kami sa iyo. Nawa ang aming araw ng Sabado, tuwing araw ng umagang pag-ebanghelyo at maging ang shepherding, online shepherding, ay makita namin ang layunin at purpose namin dito sa lupa. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil dinala mo kami
sa iyong kawan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Amen. Amen. Brother Vince, balik tanawan natin yung ating topic noong nakaraang linggo. Yung topic Amen. ang kabuluhan ng kapanganakan ni Kristo. Amen. No? At Salamat sa Panginoon. napakaganda Amen. malaman natin yung kabuluhan ng kapanganakan niya. No? Dahil Amen. buong sanlibutan, alam naman natin, ang buong sanlibutan nagse-celebrate, no? Nagdidiwang ng Christmas kasi sabi nila, it is the birthday of our Lord Jesus Christ. Totoo yun, no? Na sinilang si Kristo dito sa mundo. At isang napakagandang bagay na nangyari sa ating mundo. At nagsiawit ang mga anghel at nagdiwang sila. Bakit? Ang Diyos natin ay pumasok sa ating mundo, sa ating oras, at siya ay naging tao. Pinanganak siya Amen. bilang tanggol, no? At marami ang natuwa doon. Kahit naman ako matutuwa dahil ang Diyos natin, para natin maranasan siya at makasama siya, makasama ang tao. Kaya nga tinawag na Emmanuel, God with us. No? Yes, Kaya amen. Emmanuel, no? Kasi nga, siya ay bumaba sa lupa para, nagkatawang tao, para makasama ang tao at makilala siya kung ano pa talaga ang Diyos. Dahil hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi siya paparito sa atin, no? So, pero ang pinakakabuluhan ng kanyang kapanganakan, hindi yung panlabas Brother Vincent. Ang talagang kabuluhan ay yung sinasabi niya, kailangan may silang tayong muli. Dahil Amen. ilang libo mang beses siyang maipanganak sa panlabas, kung hindi siya maisisilang sa loob natin, walang kabuluhan yung kanyang kapanganakan sa labas. Dahil hindi natin siya matatanggap. No, maraming proseso din ng ating Panginoon. Isang proseso lang yung pagiging tao niya, yung pagkakatawang tao niya, pero yung proseso niya na mabuhay bilang tao at siya ay namatay sa krus at siya ay nabuhay na muli, no? At siya ngayon ang spiritong nagbibigay buhay. At yun ang dahil siya ang maging spiritong nagbibigay buhay at naganap niya lahat ng kailangang mangyari, kailangan matubos tayo sa sumpa ng kautusan. Naganap na rin yun. Ngunit ang pinakagusto niya, ang kabuluhan nun, ay kailangan makapasok siya sa loob natin. Yung nga ipanganak siya sa loob ng ating espiritu. Kaya nga may salita tayo, to be born again, no? To be born again with the Spirit. Brother Amen. Vincent, ano sabi mo dito? Napakawalhating bagay po ng katotohanan ito na mula sa soberanong pagsaayos ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay nagsakatawang tao. At lahat ng mga bagay na ipinopesiya niya ay natupad para lamang po makatanggap tayo ng kaligtasan. Tama. Brother Carson, sa ating mababang kalagayan, tayo ay tinubos niya. Mula sa ating abang kalagayan, tayo ay natubos mula sa kautusan, mula sa kamatayan tungo sa buhay, at nakatanggap tayo ng spiritong nagbibigay buhay. Purihin ng Panginoon, kaya napakahalaga, napakahulugan ng kabuluhan ng pagkasilang ni Kristo. Sabi niyo nga po, kahit ilang beses siyang ipanganak panlabas, hindi siya maipanganak sa ating mga puso. Hindi siya makagawa ng tahanan sa ating mga puso. At siya hindi makapamuhay sa loob natin, walang ibang kaparaanan upang matanggap natin kung ano ang yaman na nais ibahagi ng Diyos tungo sa atin. Kaya napakayaman ng ekonomiya ng Diyos ang matanggap ng tao, ang buhay ng Diyos, at siya, tayo lahat na tumagat ng buhay niya ay maging mga anak ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Purihin, oo. At hindi ganun kadali yun, ha? Napakasoberano ng pagsasaayos ng ating Panginoon, ano? Kung makikita mo yung kasaysayan, yung mga taong ginamit niya, at pati yung paano ang ilang mga ninuno ng ating Panginoon ay bumalik mula sa Babylonia at pumunta sa Jerusalem, no? Bumalik sila sa Jerusalem. At kung hindi nangyari yung mga pagsasaayos na yun at hindi kumilos ang mga tao na ginamit ng Diyos, hindi maipapanganak ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa na siyang nagtubos sa atin mula sa sumpa ng kautusan, at siya rin ang dahilan na mayroon tayong bagong buhay sa Kanya, at yung buhay na yon ay ang buhay na yon ang dibinong buhay na walang hanggan,
ng Diyos mismo. Amen. Amen. Brother Vincent, ngayong umaga, yung tema ng ating paksa ngayon ay tungkol din sa kabuluhan naman. Pero ibang Amen. kabuluhan, kabuluhan, nabubulol ako. Kabuluhan ng bagong taon, no? Amen. Siguro umpisahan na natin, no? Sino ba ang ating mga speakers ngayong umaga? Amen. Ipapalaya natin mga kapatid ang spiritual na kahulugan ng isang bagong taon. Ang mensaheng ito ay pangunahan ng nila Brother Ronald Trasona, Brother Seth Oreseo at ni Brother Henry Martin. Amen. 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 Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid. Salamat sa patuloy niyong sa pagsubaybay sa ating lingguhang ebanghelyo. Ang paksa natin ngayong umaga ay isang panibagong panimula at ang kahulugan, ang espiritual na kahulugan ng bagong taon. At pag pinag-aralan natin ang Biblia, alam niyo mga kaibigan, doon sa Genesis chapter 1 verse 14, binanggit doon na nilikha ng Diyos ang tagapagbigay liwanag, yung araw, yung buwan, yung mga panahon, yung mga araw at yung mga taon. Kaya sa bersikulo na yon, yung mga taon, di ba? Dumaan na naman yung panibagong taon. Dumaan na yung 2021 at ngayon 2022 na tayo. Kaya ito yung ano natin, ano ang kahulugan, ang spiritual na kahulugan ng bagong taon. Panibagong taon na naman. At yung mga araw, ito yung araw-araw sa loob ng isang taon, mayroong 365 days, di ba? At yung mga panahon, yung panahon ng tag-init, panahon ng taglamig, panahon ng tag-ulan, ito yung seasons natin dito sa Pilipinas, mayroong mga panahon. At yung buwan, yon yung nagbibigay ng liwanag sa gabi. Yung araw, nagbibigay liwanag sa umaga. Kaya, ibig sabihin nito, yung panibagong taon, kasi ang taon, ngayon, 2022, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, magkakaroon tayo ng panibagong liwanag sa buhay. Sa totoo lang tayo mga tao, talagang ang buhay natin ay umiikot sa liwanag. Kung hindi tayo mamumuhay sa liwanag, kung walang liwanag, mahirap mabuhay. Mahirap mabuhay kung mamumuhay tayo sa dilim. Kaya nga doon sa Genesis chapter 1 verse 3 din, binanggit doon ng Panginoon na let there be light, and there was light. No, magkaroon daw ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. At yung liwanag ay tinawag niyang araw at yung madilim naman tinawag niya na gabi. No, siniparate niya yung liwanag at saka sa gabi. Doon nagsimula yung araw at saka gabi. O kaya tayong mga tao talaga, hindi tayo mabubuhay kung walang liwanag. Tapos, alam nyo ba na doon sa Revelation chapter 21, verse 23, nabanggit doon na sa banal na lungsod, sa bagong Jerusalem, hindi na daw kailangan ng araw, yung liwanag ng araw at liwanag ng buwan, kasi ang kaluwalhatian ng Diyos, ang siya nang magliliwanag. At yung ilawan doon ay ang liwanag ng kordero, no? Magliliwanag doon. Kaya ibig sabihin nito na ang Diyos, siya ay liwanag at siya ang tagapaglikha ng liwanag. Ibig sabihin, galing sa Kanya ang liwanag, galing sa Panginoon ang liwanag. At ang Diyos mismo, siya mismo ang liwanag. Kaya nga, binanggit doon sa 1 John 1:5 na God is light and in Him there is no darkness at all. No, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang kadiliman.
At dito rin sa Malakay 4 nabanggit din na unto you will the Son of Righteousness arise. No, nasa atin ang liwanag ng katwiran ay sisibol. Ito ay tumutukoy kay Kristo. Kaya pag pinag-usapan natin ang bagong taon, ito ay mayroong kinalaman sa liwanag. No? Maraming mga tao ngayon na hindi namumuhay sa liwanag kahit namumuhay sila sa araw, nabubuhay pa rin sa dilim. Ano? Mahalaga na mga kaibigan, masumpungan natin si Kristo bilang ang liwanag ng buhay. Kung hindi natin matanggap si Kristo bilang ang tunay na liwanag, kahit sabihin natin namumuhay tayo sa araw, namumuhay pa rin tayo sa dilim. No? Kaya nga ang buong San Sinukob nababalot sa dilim. Maraming mga tao ngayon na namumuhay sa dilim, hindi namumuhay sa liwanag. Paano natin masasabi na yung tao namumuhay sa dilim? Pag namumuhay siya sa kasalanan. Di ba? Karamihan ng mga tao ngayon wala nang iniisip kundi ang sarili, gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng panlalamang, gumagawa ng parang nabubuhay sa kadiliman. Pero kung hindi natin masumpungan si Kristo bilang ang tunay na liwanag, kahit nabubuhay tayo sa araw, nabubuhay tayo sa dilim. Kaya ang spiritual significance ng New Year, ibig sabihin nito, bagong taon, panibagong pamumuhay sa liwanag. Pero kung hindi natin makuha si Kristo bilang ang tunay na liwanag, kahit sabihin natin bagong taon, maraming nagsasabi na bagong taon, magkakaroon tayo ng New Year's resolution. Hindi yun masusolusyonan yung New Year's resolution na yun hanggat hindi makuha si Kristo bilang ang tunay na liwanag. Mamumuhay pa rin sa dilim ang tao. Kaya nawa mga kaibigan, makita natin ng malinaw na si Kristo, siya yung tunay na liwanag sa buhay natin. Liban kay Kristo, wala nang ibang liwanag. Kahit nga sa katapusan ng Biblia, sa aklat ng Revelation, makita doon na sa bagong Jerusalem, ang liwanag doon ay ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang lampara ng Kordero. Yun yung magliliwanag doon. Kaya ngayon din, sa panahon natin ngayon, kailangan natin matanggap yung liwanag ni Kristo para makapamuhay tayo sa tunay na liwanag, para magkaroon tayo ng bagong panimula sa liwanag, bagong pag-asa na nasa loob ng liwanag, na namumuhay sa panibagong taon na punong-puno ng liwanag. O Panginoong Hesus, Amen. Hallelujah. Amen. Mga kaibigan, mga nakikinig, isang napakagandang pagkakataon na sa pagsapit ng taong 2022, tayo muli ay naririto upang makinig at makatanggap ng pagsasalita mula sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating mensahe, dapat nating malaman na ang Diyos ay isinaayos ang sansinukob na mayroong araw, mayroong buwan at mayroong taon. Ito ay para sa paglago at pag-iral ng mga bagay na may buhay dito sa lupa. Lalong-lalo na para sa ating mga tao. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng araw, buwan at taon ay pagkakaroon din ng mga oportunidad. Ang Diyos natin ay inihanda ang mga bagay na ito upang nang sa gayon, magkaroon tayo hindi lamang ng isang oportunidad, bagkus higit pa ng mga oportunidad sa ating buhay. At ito ay may apply natin hindi lamang sa ating buhay sa pangkalahatan, maging sa ating mga negosyo, sa ating mga pag-aaral, sa ating mga trabaho. Kapag hindi naging ganun kaganda ang takbo ng ating negosyo, ng ating pag-aaral o trabaho sa nakaraang taon, kung nakaranas man tayo ng mga kabiguan, hindi dapat tayo panghinaan doon. Dahil ngayong 2022, isang bagong taon ang ibinigay sa atin ng Diyos. Alam niyo bang ang Diyos natin ay isinaayos ang mga bagong oportunidad na ito upang ating maranasan hindi lamang kada taon, kundi maging kada buwan at higit pa, maging kada araw. Anumang kamalian at kabiguan ang ating naranasan ngayong buwan, mayroon tayong pag-asa
na sa susunod na buwan, ang lahat ng ito ay magiging maayos na. Anong problema man ang mayroon tayo ngayong araw? Sa loob natin ay hawak natin ang pag-asa na bukas ang lahat ay magkakaroon ng solusyon. Hindi ba napakagandang isipin na mayroon tayong bagong oportunidad kada 24 oras? Hindi man maging maganda ang ating araw, maaari tayong matulog at maaari tayong makapagsimula ulit kinabukasan. Alam niyo ba ang mga bagay na may buhay ay lumalago araw kada araw, buwan kada buwan, at taon kada taon, at nangangailangan ito ng liwanag. At ito ay ina-apply din sa ating mga tao. Dapat nating makita na ang lahat ng mga panlabas na bagay na ito ay mayroong spiritual na kahulugan. Ang Diyos ay ang ating araw at ang ating tagapagdala ng liwanag. At tayo ay nakadepende lamang sa Kanya upang tayo ay lumago at patuloy na umiral dito sa lupa. Patuloy niya tayong binibigyan ng oportunidad na lumago. Kung makaranas man tayo ng pagkatalo, hindi ito nangangahulugan na wala na tayong pag-asa. Ang Diyos ay binigyan tayo ng bagong oportunidad kada araw, kada buwan, at kada taon. Mga kaibigan, mga nakikinig, sa unang araw ng taon na ito, isang oportunidad ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng isang bagong panimula. Tuwing darating ang bagong taon, hindi lamang dapat tayo magkaroon ng isang bagong taon sa panlabas o sa pantaong konsepto. Hindi lamang para sa ating mga negosyo, para sa ating edukasyon, o para sa ating karir. Higit pa, dapat tayong magkaroon ng isang bagong spiritual na taon. Isang bagong panimula sa ating spiritual na buhay. Isa sa mga prinsipyo patungkol sa araw, buwan na taon ay yung kailangan yung kanilang kaugnayan sa mga light bearer or sa mga tagapagdala ng liwanag. Ito yung araw at buwan or yung sun and moon. Alam niyo bang yung isang araw ay katumbas kung gaano katagal umiikot ng ating mundo sa kanyang sariling axis. Samantalang yung isang taon ay kung gaano katagal umiikot yung mundo natin sa paligid ng araw. At yung isang buwan naman ay katumbas ng pag-ikot ng buwan or ng moon sa paligid ng ating mundo. Ang nais ko lamang ipunto dito ay ang bawat pagbabago sa araw, buwan at taon ay may kinalaman sa mga tagapagdala ng liwanag. Gayon din, ang mga pagbabago sa ating spiritual na karanasan ay may kinalaman sa liwanag. Sa tuwing makakatagpo natin ang liwanag, ay mayroong pagbabago. At ang liwanag na ito ay ang Diyos mismo. Sa tuwing makakatagpo natin si Kristo bilang ang Diyos at ang liwanag, ay magkakaroon sa atin ng pagbabago. Ganon din, kapag hindi natin nakatagpo ang Diyos, ay walang spiritual na pagbabago sa atin. Isang linya ang nakahipo sa akin sa mensaheng ito. Sabi doon sa English, if a person does not encounter God in Christ, there will be no spiritual change, either great or small. Every change in our spiritual condition depends upon meeting God. Mga kaibigan, ngayong bagong taon ay ang oportunidad na ibinigay sa atin ng Diyos upang magkaroon tayo ng bagong panimula sa ating spiritual na buhay. Nais niya na makatagpo natin siya bilang ang liwanag at matanggap natin siya bilang ang buhay. Upang nang sa gayon ay magkaroon ng positibong pagbabago sa ating buhay. Ang Diyos ay nagbubukas at nag-aantay sa atin. Ang kinakailangan lamang natin gawin ay magbukas sa Kanya. Kapag ating nakatagpo ang Diyos kay Kristo bilang ang Espiritu, ay magkakaroon ng isang bagong panimula sa ating buhay. Simulan natin ang taong 2022 nang mayroong karanasan na makatagpo natin ang Diyos. At hayaan natin siyang makapasok sa loob natin. Amen. Ang ating mensahe ay ipagpapatuloy sa atin ni Brother Henry. The Lord that we have seen that days, months, and years and seasons are symbols that have a mysterious content, which is Christ Himself.
And according to the changing of days, months, and years, God gives us new opportunities every day, every month, and every year. And this opportunity for a new beginning is related to God's good pleasure. And there are two very important principles concerning days, months, and years. And the first principle was shared by our brother already, and this is in relation to light bearers, to the sun and to the moon. So every changing of days, months, and years is related to light bearers. And because there are light bearers, there are days, months, and years. So every change in our spiritual experience involves light, whether it is a great change like a new year, or a lesser change like a month, or a small change like a day. So whenever we encounter light, there is a change. So when we met God, who is light, there was a change. When we met Christ, who is God and who is light, there was a change. So God in Christ is our light bearer. So I will also be sharing to you the second principle of days, months, and years, which is in death and in resurrection. I can still remember some instance in my life that when New Year's arrives, some members of my family are gathered together to pray. So we go before God and we bring our life and, of course, our spiritual condition from the previous year to Him. And we are praying about item to item in order to receive His enlightenment. And then when we encounter, of course, the shining, concerning our shortages, our mistakes, or our failures, our weaknesses, we are confessing them to God, and we know that we are receiving His forgiveness and His cleansing. And with this exposure of our defects and also our deficiency, we also pray that He will be supplying us and He will be filling us. And by this practice, I believe that we are receiving fresh grace, fresh enlightenment, fresh power, and fresh promises from God. So by this practice, this illustrates the second principles related to days, months, and years, which is the principle of death and resurrection. So the ending of a day and the beginning of a new day illustrates death and resurrection. And our the course of our spiritual journey involves a continuing experience of death and resurrection. So these endings and beginnings corresponds to Paul's words in Philippians 3:13. He mentioned forgetting the things which are behind, which is the ending, and stretching forward to the things which are before, which is the beginning. So I hope that on the first day of a new year, we should realize that the previous year is behind us and that a new year, a new beginning is before us. So the former things have passed away and all things should be anew. And in the light of the Lord, our former weaknesses, our failures, and our mistakes will come to an end, and we should not bring them with us. With the new year, we can have a new beginning, a good beginning, starting in resurrection. And the meaning of a changing of days, months, and years is related to encountering God as light and to experiencing death and resurrection. So I hope we would be enlightened that in the new year, we need to meet God and we need an ending and a new beginning. And we should not remain in our old experiences so that we can begin anew. Amen. Salamat sa Eh, tayang mga mensahe ng ating mga speakers. No? At eh, meron ako napulot, Brother Vincent, sa mga sinalita nila. Amen.
ang bagong taon, alam mo madalas pag bagong taon, ang ginagawa lang natin magsaya kasi bagong simula, lahat naman alam natin yun, no? Ngunit bilang mga Kristiyano pala, kailangan nating kumbaga magbigay sulit sa ating Diyos yung nakaraang taon natin. At kung talagang nasumpungan natin ng Diyos, ay kailangan pala may pagdadalamhati kasi madalas may kabiguan tayo sa nakaraang taon at kailangan magnilay-nilay tayo at magbalik tanaw at muli nating humingi ng tawad sa Panginoon at bigyan tayo ng bagong panimula. Ang Diyos naman natin ay maawain. Lagi tayong binibigyan ng bagong simula, no? So ngayong bagong taon pala, hindi lang yung panglabas yung ating pagsasaya, yung pag-iingay, hindi tayo ng mga katulad ng mga Israelita na dati sa Mount Sinai, no, na nagdidiwang ng sayaw-sayaw at nagkakantahan, no? Although maganda yun, pero ang tunay na kabuluhan is pag tayo nasumpungan natin ang Diyos mismo, no, para tayo kailangang humingi ng liwanag mula sa Kanya at makita natin ano ba yung nakaraan natin, ano ba yung pinagdaanan natin ng huling taon, naging tapat ba tayo, anong mga kakulangan natin para sa pagharap natin ngayong bagong taon, no, ay muli tayo mabiyayaan ng Panginoon at pagpalain, no, at tayo naman ay binibigyan ulit ng bagong simula, bagong pagkakataon na maging tapat sa Kanya sa ating paghahabol, no, na lalo nating matamo siya at makilala at maranasan pa ng lubusan. Kasi sa ating buhay Kristiyano, hindi nga naman lingid sa atin na tayo ay nabubuhay pa rin sa ating laman at sa ating kaluluwa. At madalas ay ang nasusunod pa rin sa atin ay ang ating mga sarili. Tanggap naman ng Diyos yung ngunit kailangan matanto natin na kailangan meron tayong pursue at meron tayong goal na kung ito man hindi natin nagawa nung nakarang taon, okay, ano kailangan nating ma-resolve ngayong sa ating mga puso at paano tayo lalapit sa Panginoon na nagfa-fast pa nga, no? At nagpe-pray at bigyan tayo ng liwanag ng Panginoon, makita natin ang ating sarili na paano tayo pasulong sa Kanyang gawain, sa Kanyang naisin at sa Kanyang will, no? Sa Kanyang gusto para sa ating buhay. Amen. Amen. Amen, Brother Carson. Tunay nga na nagliwanag ang Panginoon ngayong umaga. At sa pagliliwanag na ito, na-realize ko mula sa pananalita ng mga kapatid na meron tayong bagong panimula. Hindi lamang panlabas, lalo-lalo na sa ating spiritual na pamumuhay. Isang bagong taon ito, mga kapatid, mga tagapakinig at mga taga-subaybay. At ito ay praktikal nating maranasan sa ating muling paglapit sa Panginoon at pagtamo sa Kanya. Pagtamo niya sa atin mula sa pagliliwanag na ito, magbibigay sa atin ng proper realization kung ano ba ang ating naisagawa, ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin, at yung bagay na dapat natin ituon para sa pagtatamo ng Panginoon sa atin. Siguro sa puntong ito, mga tagapakinig, mga kaibigan, Brother Carson, pangunahan tayo ng ating mga kapatid na magbibigay patotoo sa kanilang karanasan patungkol sa sinalita ng mga kapatid. Sila ay sila Sister Maribel Villarosa, Sister Amen. Presi Persona, at si Brother Erwin Bate. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga kaibigan, sa ating mga kapatid na lahat nakikinig na pinakita uli sa atin ang kahalagahan, no, ng bagong taon. Ito ay ang makita natin hindi sa panlabas kundi sa espiritual. Kaya tunay nga, no, tayo mga tao ay palagi tayong nabibigo. Ngunit salamat sa Panginoon, pag nabigo tayo ngayon, kinabukasan mayroon ulit tayong bagong pag-asa. So ang bagong taon, ito ay napapakita na mayroon tayong bagong pag-asa, bagong panimula, bagong oportunidad. Kaya salamat ngayon, nasa 2022 na tayo mga kapatid. Kaya nanalangin ako sa Panginoon. Panginoon, salamat na dumaan na ang 2021. Ako man ay nabigo sa aking hanapbuhay, nabigo sa lahat ng aking plano,
Ngunit itong 2022, Panginoon, ikaw ang aking bagong pag-asa. Ikaw ang aking bagong panimula. Ikaw ang aking bagong umpisa sa aking pang-araw-araw na buhay. Kaya dito matamo natin, hindi lamang sa panlabas na nakikita natin, kundi matamo natin ang pinaka-intrinsic na sa loob natin, walang iba kundi ang buhay ng Panginoon. Na mga kaibigan, pag natanggap natin ang buhay ng Panginoon, tunay nga na sa araw-araw, sa kada buwan, kada taon, mayroon tayong pag-asa lagi. Dahil mismo lang ang Panginoon ang pag-asa natin sa buhay. Kaya sa araw-araw kong pamumuhay, umaga pa lamang, gusto ko nang tumatawag sa Panginoon. Gusto ko na makisalamuha sa Kanya. Ialay ko ang aking buhay sa Panginoon. Panginoon, salamat sa bagong umaga. Nanais kita na bigyan ng unang pwesto sa aking buhay. No? Dahil kung wala ang Panginoon, tunay nga wala tayong pag-asa, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ngayon, bagamat dumaan man ang ating pagsubok sa buhay, ang pandemyang ito, mayroon pa rin tayong pag-asa sa 2022 ngayon na ang Panginoon kunin natin siya na bilang ating buhay, bilang ating kaligtasan. Kaya ako nabigo man tayo mga kapatid, sa akin nabigo man ako, sa araw-araw, mayroong pag-asa sa kinabukasan ko. So wala tayong dapat panghinaan ng loob dahil binigyan tayo ng Panginoon ng sa isang araw, mayroon tayong 24 hours. Sa isang buwan, mayroon tayong 30 days. Sa isang taon, mayroon tayong 365 days. So araw-araw yun, pag nabigo tayo, mayroon uli panibago, mayroon uli pag-asa, mayroon uli oportunidad. Kaya sa ngayon sa ating buhay, kunin natin si Kristo. Matamo natin ang buhay ng Panginoon. Masalamuha natin siya na siya ang ating laking tulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Dudulog tayo sa salita. Salamat sa Panginoon sa panahon ngayon. Marami tayong mga paraan. Marami tayong mga kapatid na sama-sama tayong magtatamasa sa salita ng Panginoon. Sama-sama tayong tamasa, maranasan siya bilang ating tunay na supply sa ating buhay. Sa araw-araw, bigyan natin siyang unang pwesto. Kaya pagising ko lang sa umaga, tumatawag kaagad ako sa Panginoon. Oh, Panginoong Jesus, salamat Panginoon. Mahal kita Panginoon. Yun ang sa araw-araw nating ginagawa. Yun ang ating tunay na panimula na ang Panginoon siya makagawa sa loob natin. Siyang ang ating buhay na Panginoon natanggap natin ay nais niyang lumago sa loob natin. Kaya mga kapatid, ngayon ang panahon 2022, hindi lamang natin nakikita ang panlabas sa ating mga kapaligiran, kundi matanto natin na ang Panginoon sa lahat ng bagay, siya ang tunay na realidad. Siya ang tunay na pag-asa sa lahat ng bagay. Kaya ngayon, tayo ay nasa proseso araw-araw na kailangan natin na magtamasa sa Panginoon, kumain sa kanyang salita para tayo ay lumago sa buhay. Salamat sa Panginoon. Amen. Magandang umaga, mga kaibigan, mga kapatid. Isang masagana, mapagpalang araw, bagong buwan, bagong taon sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na totoo nga lahat ng salamuha ng mga kapatid hinggil sa bagay ng espiritual na kahulugan ng bagong taon, bagong buwan at bagong araw. Maging oras-oras, lahat yan ay bago na dumadating sa atin. Ang maipapatotoo ko din mga kapatid na sa aking pagkatanto na lahat ng bagay sa mundo, bagay, tao, mga pangyayari, lahat yan ay naluluma, lahat yan ay lumilipas,
salamat sa Panginoon na sabi ng Panginoon, narito ang lahat ng bagay ay pawang naging bago. Salamat sa Panginoon. Lalo na nung tayo ay nakatanggap ng buhay ng Panginoon, doon nagsimula na tayo ay makakalakad na tayo sa kabaguhan ng buhay. Tunay nga mga kapatid na mayroon akong isang excerpt na nabasa na sinabi doon na ang buhay natin bilang isang tao, nung hindi pa tayo na nakatanggap ng buhay ng Panginoon, ang ating buhay ay kasing luma ng taong si Adam, ng unang taong si Adam. Kaya nang mabasa ko yon, tunay nga na nasabi ko na purihin ang Panginoon dahil ako ay naging isang bagong tao sa loob ni Kristo Jesus. No, kaya tunay nga mga kapatid na ang ating buhay bilang isang Kristiyano ay buhay ito ng paglalakbay at buhay ito ng pagtatamasa sa mga bagay na laging bago na nasa ating unahan. Kaya salamat sa Panginoon na bilang isang Kristiyano, na pagtatanto ko na ang buhay ko, no, kapag namumuhay ako sa loob ni Kristo, sa loob ng Panginoong Hesus, ang buhay ko ay laging napapanariwa. Lagi akong natutuwa sa darating na bukas, no, dahil ako ay mayroong napapanariwang pagtatamasa muli sa ating Panginoon. Kaya pag bagong buwan na naman, dumadating yung bagong buwan, masasabi ko pa rin na Panginoon, salamat dahil ang buwan na yun na lumipas ay hindi ko na mabalikan. Ngunit ang bagong buwan na ito na naman ay gagawa ka na naman ng kasaysayan na kung saan napapanariwa pa rin ang pagtatamasa namin sa iyo. No, kaya talaga mga kapatid, ang buhay natin, no, isa itong realidad. Meron tayong realidad ng araw, realidad ng buwan, realidad ng taon. Ito mismo ay ang Diyos, no? Ito yung nilalaman ng ating mga panahon na nakatakda, no? Kaya makikita natin sa karanasan ko talaga mga kapatid na maraming mga pangyayari sa buhay natin na alam natin na ito ay lilipas din, no? Kaya bawat araw, bawat buwan, bawat taon na lumilipas, mayroon itong kahalagahan. Tayo ay may natutunan at tayo ay magpapatuloy upang harapin ang paggawa ng Panginoon sa atin sa loob ng paglago. Kaya purihin ang Panginoon na nawa talaga, no, yung ating ninanais na malinaw sa ating pananaw, no, na ang Panginoon, no, siya yung nagsasagawa lahat ng bagay sa loob ng araw, sa loob ng buwan, sa loob ng taon, na gumagawa siya ng paraan para sa atin na matanto natin na siya ay sariwa at siya ay buhay at siya ay bago sa ating mga karanasan. Kaya purihin ang Panginoon na ako talaga isang tao na lalo, sabi nga sa isang awitin na great is thy faithfulness, no? Sa araw-araw, sa bawat oras ng ating buhay, dakila ang Panginoon. Mayroon ding isang awitin na nagsasabi na more love to thee, dear Lord, o lalo pang umiibig tayo sa Panginoon sa araw-araw. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid na mayroon tayong ang buhay natin sa loob ng Panginoon, sa loob ni Kristo ay pawang mga bago. Nawa ang biyaya at ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagsasalamuha ng Espiritu Santo ay sumaati nawang lahat. Salamat sa Panginoon. Amen. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa mga pagsasalita ng ating mga kapatid hinggil sa kahulugan ng bagong taon. Ako nga po pala si Brother Erwin Bati na salukuyang nakatira ngayon dito po sa Texas. Kaya ang may patutuo ko lang po sa
sa bagong taon, lalo na sa aking karanasan, ay medyo napakahirap kasi minsan sa ating araw-araw na pamumuhay, lalo na sa akin, minsan na ano pa rin ako, natitisod pa rin ako. Minsan nagkakaroon pa rin ako ng mga pagkakamali, mga kahinaan. Minsan nagsasanhi sa akin na parang mapahinto sa paglakad o pagtakbo sa daan ng Panginoon. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon na ang kanyang biyaya ay sumasapat sa atin sa araw-araw. Kaya anuman ang ating mga pagkakamali, pagkakatisod at kahinaan, huwag tayong ma-discourage kasi alam naman natin na bawat habang may buhay, mayroon tayong pag-asa. Si Kristo ang ating pag-asa. Siya ang ating kabaguhan ng buhay. Kaya nung tinanggap natin ang Panginoon, sumampalataya tayo sa Kanya, naranasan natin itong bagong buhay. Kaya kailangan lang nating lumakad. Kasi ang kahulugan ng bagong taon is yung magkaroon tayo ng pagkakilala, pagtanggap sa Diyos. Kaya magiging bago tayo. Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, and then if anyone is in Christ, he is the new creation. The old things had passed away, behold, they become new. Kaya salamat sa Panginoon na binabago na tayo ng Panginoon. Hindi lamang ngayon, kundi araw-araw. Meron tayong pagkakataon na lumapit sa Kanya, mapanariwa sa Kanya. Kaya wag lang po tayong ma-discourage mga kapatid. Ano man ang ating mga kahinaan, lalo na sa ating mga kaibigan dyan na minsan nakakaranas din ng mga panghina, na wala ng ganang lumapit sa Panginoon, pero ang Diyos natin ay napakahiwaga kapag lalo na tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon. O Panginoong Hesus, ang Diyos ay tapat na ililigtas tayo. Kaya salamat sa Panginoon na patuloy lamang tayong lumapit sa Kanya. Bawat araw, bawat linggo, o bawat buwan o taon, mayroon tayong pag-asa sa Panginoon. Kung nagkakamali tayo ngayong taong ito, may darating na taon na ang Panginoon ulit ay maranasan natin ng bago at sariwa. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid na sa kanyang mga salita na nagpapalakas sa atin. Isipin na lang natin na ito ay part sa ating pamumuhay, na ito ang ating mga daan na tatahakin, lalo na kung lubusan nating maranasan at matamasa at maging kaisa natin ang Diyos sa kanyang bagong paglikha. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid. Amen. Salamat mga kapatid sa inyong mga patotoo na nagbibigay lalo ng konkretong pakahulugan kung ano ba talaga ang spiritual na kabuluhan ng isang bagong taon sa atin. Alam niyo, Brother Carson, sa pasimula pa lang ng mensahe na pinalayan ng mga kapatid, nagpapasalamat ako na ang salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay liwanag sa atin. At ito ay consistent simula dun sa Genesis 1:14 na nilikha niya ang mga tagapagdala ng liwanag, na siya nagsanhi kung bakit mayroong araw at buwan. At hindi lang yun. Pagdating sa Apokalipsis 21:23, ang sabi niya, at ang lungsod ay hindi nangailangan ng araw ni ng buwan upang liwanagan ito, sapagkat niliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw nito ay ang kordero. Sa Genesis 1:14, kailangan pa ng mga tagapagpadala ng liwanag. Pero pagdating ng Apokalipsis, hallelujah, ang nagliliwanag na mismo ay ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang nagdadala ng kaluwalhatian ito ay ang kordero ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Tama, Brother Vincent. Ano? At nung napakinggan ko nga yung mensahe, lahat pala ng mga physical na bagay na ginawa ay sa panloob nun, merong katapat. No? Katulad ng katawan natin na sinasabi, may physical tayong katawan. No? Kahit nga yung puso natin, pag sinabi natin yung puso natin, meron tayong physical heart. Pero meron din tayong tinatawag na heart sa ating kaluluwa, no? Kaya nga nagmamahal tayo.
yung puso nating physical, makina lang yun, nagpapump para dumalo yung mga dugo natin. Ngunit pag ginamit naman yung puso natin para sa ating damdamin, sa ating pagmamahal sa pamilya, gumagana rin to. Meron din tayong pusong tumitibok para sa ating mga minamahal sa buhay. No? At ganoon din, pag namatay din tayo, sinasabi wala na siya diyan, wala na si ganitong kapatid. Pero nandun pa yung katawan niya. So ibig sabihin, yung katawan hindi siya yung tunay na realidad kung sino siya. Ang realidad nun, yung panloob ng tao niya, yung kanyang spiritual na kaluluwa at kanyang espiritu, yun ang totoo kung sino siya. Ganon din pala sa mga pinakita sa atin, yung mga araw, yung buwan, no, yung mga constellation sa buong mundo. Physically nakikita yan. Ngunit lahat yan ay sinaayos ng Diyos para sa sistema ng ating buhay. Dahil kung wala ang mga ito, hindi tayo mabubuhay sa mundo. Isipin mo, pag walang araw, walang buhay. No? Walang photosynthesis. At pag walang photosynthesis, hindi na lalago ang mga buhay, walang magiging pagkain ng mga hayop, yung chain cycle, no? At alam naman natin ang mga halaman nagbibigay din sa atin ng oxygen, hindi rin mabubuhay ang tao. At ang nangsilbi rin ng liwanag ay nakikita natin kung ano yung totoo. Kasi pagkadiliman, hindi natin malalaman kung ano ang katotohanan. Ang liwanag ang nagsisilbi ng katotohanan. May spiritual significance din to. Dahil ito ay totoo na si Kristo ang mga bagay nito. Si Kristo ang tunay na liwanag. Siya ang tunay nating inumin. Siya ang tunay na yung mga light bearers, no? May mga spiritual significance to, no? Alam po yung moon, because it reflects the sun, it symbolizes the church, no? As reflecting the glory of the sun, no? So may mga spiritual significance na kabuluhan yung mga light bearers na kailangan mga light bearers, spiritually speaking, para sa ating mananampalataya, para sa ating pamumuhay, para tayo mabuhay dito sa mundo, kailangan natin yung ilaw ng liwanag na galing kay Kristo. Kaya nga nung binasa sa Apocalypse, mawawala na yung araw, no? Hindi na kailangan dahil ang totoong liwanag ay ang Diyos dito. Siya ang tunay na liwanag natin kailangan yun dahil nandun na tayo sa katotohanan, sa realidad. So tatanggalin na yung mga physical na araw na yan, no? So at ang isang bagay pa nung nagustuhan ko doon sa pangalawang speaker na pinagpatuloy niya na yung sinasabi na may katumbas to sa death and resurrection, no? Totoo nga, bawat araw, di ba? Sisikat ang araw, tapos lulubog ang araw. Dadaan tayo sa kadiliman, no? At tayo ay matutulog, no? So para tayong mga namatay, no? At kung ano man yung mga kasawian natin, no, sa spiritual na bag, kunyari, hindi tayo nagtagumpay ngayong araw, matutulog tayo, pero sa paggising natin sa bagong umaga, bagong panimula, no? Hindi lang sa araw, ngunit sa buwan, sa linggo, sa taon, nagbabago ang mga seasons. Nagkakaroon ng summer, nagkakaroon ng autumn, nagkakaroon ng winter, nagkakaroon ng fall, yung spring, yung mga seasons na yan, lahat yan ay simula ng bagong yugto ng season. Ano? May mga season daw ginagamit ang mga farmers na pag hindi nila naabutan yung panahon ng spring, ay mag-aantay ulit sila ng susunod na season, ng susunod na taon. Yun pala yun. No? So pag nag-fail ka, next year, hindi naman mawawala yan. Babalik, may pagkakataon tayo next year. At ito ay yung spiritual na kabuluhan nito sa ating buhay Kristiyano ay mahalaga din. Na tayo bilang mga mananampalataya, binibigyan din ng bagong pagkakataon. Hindi lang araw-araw, hindi lang linggo-linggo, hindi lang buwan-buwan, hindi lang mga season, ngunit taon-taon, binibigyan tayo ng bagong panimula kay Kristo para tayo sumulong sa kanyang buhay. Amen. Amen. Amen, Brother Carson. Kaya nga, mga kapatid, mga tagapakinig, mga naimbitahan, ang bawat pagpapalit ng mga araw, mga buwan at mga taon
ay may kaugnayan sa pagdadala ng liwanag. Dahil merong tagapagdala ng liwanag, may mga araw, may mga buwan, at mga taon. Sa prinsipyong ito, kinakasangkutan ng bawat pagpapalit nating spiritual na karanasan ang liwanag. Ito ay may isang dakilang pagpapalit gaya ng isang bagong taon, isang mas bagong pagpapalit gaya ng isang buwan, o isang maliit na pagpapalit o transformasyon gaya ng isang araw. Sa tuwing makakatagpo tayo ng liwanag, meron isang pagpapalit o pagpapalibago. Kaya sabi niya dun sa Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman sa anumang paraan, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Purihin ng Panginoon. Kaya nang makilala natin si Kristo na siyang Diyos, na siyang liwanag, tayo ay nagkakaroon ng pagpapanibago o pagpapalit ng anumang bagay mula sa nakalipas patungo sa isang bagong hinaharap. Kaya nabanggitin niya sa bersikulong ito, ako ay naparito sa isang ilaw ng sanlibutan upang ang Amen. sino man sumasampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hallelujah! Kaya bawat pagbabago sa ating spiritual na kalagayan ay nakadepende sa ating pagkakita sa Diyos bilang ang liwanag. Amen. 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 So ngayong bagong taon, hikayatin natin ang bawat isa sa atin, no? At tayo ay masumpungan natin at matagpuan natin ang ating Diyos. Kung ano ba yung Amen. liwanag na binibigay sa atin. At sa kanyang liwanag lamang tayo nabubuhay. At matanto natin sa ating sarili kung ano bang kailangan nating baguhin. Kailangan ba nating ay humingi ng tawad at sa kanya dahil sa ating mga pagkabigo sa ating nakaraang taon. At tayo ay lumapit sa kanya at humingi ng awa at muli ng bagong liwanag. At itong bagong pagkakataon na to ay lagi naman niyang ibinibigay sa atin dahil laging may Amen. bagong pag-asa sa kanyang bagong simula at dahil sa kanyang malawak na kahabagan sa atin. Amen. Tayong ay binibigyan ng kanyang habag at biyaya para magpatuloy tayo sa kanya. At Amen. natin ay lumapit sa ating Diyos, lumapit sa trono ng biyaya na kung saan ay maluwag niyang ibinibigay ang lahat ng biyaya para tayo makapagtagumpay sa buhay ng ating tinatahak. Amen. Amen. Kaya nga po, Brother Carson, mga kapatid, mga tagapakinig namin, kung sa awa ng Diyos, makatagpo natin ang Diyos at maliwanagan niya tayo. Kasi mula sa isang bagong taong ito, mula sa ating hindi paglapit sa Kanya, mga bagay na hindi natin na hingi ng Kanyang pangunguna at mga bagay na tayo ay naging mahina, tunay na tunay, tayo ay magluluksa at magnanangis sa halip na magdiwang. Tayo ay mangingilin sa halip na magpista. At magdadalamhati tayo sa halip na magsasaya. Bakit? Dahil nakita natin, napaliwanagan tayo at nagliwanag ang Panginoon na ang mga bagay na hindi natin nagawa, na dapat natin gawin, ay siya yaong mga bagay na kung saan ito ay wala sa kaliwanagan at pangunan ng Panginoon. Kaya tayo ay magnanangis, tayo ay magdadalamhati, at magsasani na tayo manalangin at magkaroon tayo ng pagtika sa Panginoon. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng tunay at isang bagong pasimula na isang bagong spiritual na taon. Purihin ng Panginoon. Kaya, Brother Carson, na-appreciate ko pa yung isang verse na nabanggit sa ating mensahe. Sabi sa 2 Korinto 5:17, kaya kung sino man ay nasa loob ni Kristo, siya ay Amen. isang bagong nilalang, isang bagong nilikha. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito ang mga ito ay pawang naging mga bago. Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid, mga naimbitahan, mga tagapakinig namin, ang wastong pagdiriwang ng isang bagong taon ay ang magkaroon ng isang bagong simula. Kailangan natin dumulog sa Diyos at mahipo ang kanyang presensya. Kapag nahipo natin ang Diyos at makatagpo natin ang Diyos, makapasok tayo tungo sa isang bagong taon at magkakaroon tayo ng isang bagong panimula. All things will become new. Amen. Hallelujah! Lord, we are all new in Him. We are His Amen. son. Amen. Brother Carson, sa pagkakataon ito, kung may mga damdamin pa ang ating mga tagapakinig, ating mga kaibigan at mga naimbitahan na magpatuloy na pagsalamuhaan ang mga paksang ito,
saan po ba nila tayo pwedeng makasalamuha o makontak? Yes, Brother Vince. Dito na nga nagtatapos yung ating pagpupulong ng Ebanghelyo at sana may pulutan mga leksyon at salita ng Diyos tayong na pamahagi sa ating mga makikinig na itong taon ay isang bagong simula at lumapit tayong sa Panginoon para magnilay-nilay at makita ang sarili at tayo ay umiyak sa Panginoon at bigyan tayo ng isang bagong panimula. Okay, makikita sa ating screen, no, yung sa mga makikinig kung gusto makipag-ugnay sa amin. Nasa harap natin ng screen, makikita yung website ng churchincaloocan.org. No, kung gusto mong mag-email, pwede din po sa churchincaloocan@gmail.com. At yung Facebook namin page ay The Church in Caloocan. Sa mga gustong tumawag, maaari po kayong tumawag sa teleponong 8293-9960. At ito po, nagtatapos na ang ating pagpupulong. Ngunit bago kami magpaalam, ibig namin ipalam kung ano yung magiging paksa ng ating shepherding meeting sa susunod na linggo. Brother Vince, ano ba ang paksa? Amen. Brother Carson, napakaganda muli at isang pakaabangan na paksa ang ating tatalakayin sa shepherding meeting sa darating na Sabado. Same time po, alas 10 ng umaga. Ito po ay may paksang pinamagatang Knowing the Cross of Christ o Pagkilala sa Krus ni Kristo. Purihin ng Panginoon. Mga tagapakinig, mga kaibigan, mga naimbitahan, nawa makita-kita tayo muli sa susunod na Sabado. At sa pagtatapos ng ating pagpupulong, ating muling aawitin ng hymn na ating inawit kanina, ang hymn New Song 1041 na may pamagat na Pursue Him and Know Him. Muli po, mga kaibigan, mga tagapakinig at aming mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakipagsalamuha ng Espiritu Santo ay sumaating nawang lahat, hindi na po ngayon, kundi sa buong bagong taong ito, sa ating bagong panimula. Purihin ang Panginoon. Amen. Pursue Him and know Him, be found in Him, count all things lost for Him. Just gain Him, obtain Him, lay hold of Him. It's Christ, the central vision. Forgetting the things which are behind, press on, pursue with His mind. By any means, each hour now redeem, stretch forth, lay hold of Him. Pursue Him and seize Him, Christ the supreme. Just love His precious person. Forgetting and leaving all other things of Him with your whole being. Forgetting the things which are behind,
All things are just dumb compared to him. So love